Ayan ka na naman, Dunyor. Paano ka ipagtanggol ng mga loyalista nga dito sa sinasabi mo? Yung pinagyayabang mo nung una, bandang huli, wala naman pala. Hindi masagot-sagot ang tanong ng media. O eto, tungkol po ito sa AI. Ay, ayaw na mapag-iwanan, kailangan din yan, pakpak ganon. Tapos, bandang huli, o eto, panoorin nyo ang video. To what extent does the Marcos administration is planning to adopt artificial intelligence in the government? As much as we can, as soon as we can. You're missing a chance if you wait. If you do not learn how to use AI in the best way, and in a secure way, and in a benevolent way, may iwanan ka talaga. Ang bilis ng takbo ng teknolohiya. So, that is one of my big takeaways from the APEC. This APEC was ang daming discussion on the sidelines about AI. 1 minute later. Do you plan to make any issuance that would provide government agencies guidance on how to adopt AI in their operations, and what agencies should be prioritized to adopt AI? It's not yet clear. What AI do you use for government? Di ba? And we have to learn. Hindi pa natin alam eh. Ano daw? Kaya pala, sa Facebook Reels na yan ni Mr. Common Sense PH, ang nakalagay po dyan sa Reels niya, puro hambog. Wala naman masagot kung anong plano mo. Yung pinagyayabang mo na dapat ganito para hindi mapag-iwanan. Sa bagay, andyan si Auntie Claire. Dapat aabangan na naman natin kung ano ang paliwanag ni Auntie Claire dyan. Dyan magaling si Auntie Claire. Baka naman sisihin na naman mga Duterte yan ha. Ang tinanong po ng media dyan, yung tungkol sa trolls. Yung nag-hire ako ng libo-libong trolls, mga trolls, pakpak trolls. Alam na alam niya yan. Diba? Loyalista. Nga? Sino ba yung umamin pagkatapos ng eleksyon na nag-hire siya ng libo-libong trolls? Ha? Tapos ngayon itinuturo nyo sa mga Duterte, sa mga vloggers ng Duterte na may mga trolls? Ha? O ayon dito sa komento po ng mga netizens dyan sa sagot. May nasagot ba? Sa una. Pero sa huli, ala na. O ito ang sabi po ni Peng G. Ramos. Ngayon, alam nyo na kung bakit iniiwasan ang debate dahil wala siyang kakayahang sumagot ng diretso at tama. Naalala nyo po nung eleksyon? Yung mga presidential candidate andon sa debate. Nagsasagutan sila doon kung ano yung dapat gawin, kung ano yung gagawin nila pag nanalo, may mga katanungan. Pero si Dunyor ayaw, nag-iikot lang siya. Ito pala ang dahilan. Hindi siya makasagot ng diretsuhan. Sabi ni Yel Monsion, discourage na naman ang mga loyalist na ito. Ayusin mo. Hindi lang basta na-discourage sila. Hirap na sila ipagtanggol si Dunyor sa pinagsasabi niya. Sabi ni Vero Sama, kaninong presidente ba yan? Grabe naman kayo makapagtanong. Presidente po natin yan. Pangulo ng Pilipinas yan. Baka naman nakakalimutan nyo ha. Baka naman akala nyo si Tamba ang presidente ngayon ha. Pangulo ng Pilipinas yan. Kagalang-galang na Pangulo ng Pilipinas yan. Kaso nga lang, ganyan sumagot sa media yan. Nasisisi nyo ba yung iba na hindi na nire-respeto ang Pangulo? Nasisisi nyo ba yung iba na gusto nang palitan ang Pangulo? Masisisi nyo ba yung iba na gusto na ibalik ang Duterte sa pagkapangulo? Masisisi nyo ba yung iba na lumabas na at mag-rally at nagsisigaw na Marcos resign? May mga dahilan sila. Lalo na, ang pinakamabigat na dahilan nila sa nangyayaring korupsyon ngayon. Hindi siguro nakokontento yung iba sa pamamaraan ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. O diba? Karapatan po ng taong bayan na gusto nila o hindi yung mga nakaupo dyan. Hindi naman pwedeng diktahan mo yan. Dapat gusto nyo ko. Dapat sumang-ayon kayo sa pinagsasabi ko. Dapat sumang-ayon kayo sa pamamaraan ko. Kung ayaw nga ng taong bayan ng ganyang paraan. Diba? Di natin masisisi. Lalo na po itong mga naka-schedule ng malakihang rally. Naku, bali-balita ko, marami nang kinakabahang mga buhaya dyan. Alangan ba naman, pati yung Iglesia ni Cristo, hindi lang isang araw naka-schedule na mag-rally. Milyon-milyon po ang pwedeng lumabas dyan. At hindi lang yan, malamang may ibang grupo na sasama pa dyan. O sino ba yung hindi kakabahan? Kasi nga ang taong bayan, alam na ang katotohanan. May social media na, may mga vlogger dyan nagsasalita na hindi naman bayaran. Kagaya ng iba dyan. Hanggang dito na lang, thank you.